Maganda po kapag kayo magtatayo ng ma-exercise ang kanila. Okay na po, tama, walang sapulang. Kapag maganda po kapag kayo magtatayo ng manuka, dapat ang ruweda mo o ang bahay mo, yung pwesto mo lagi ay nasa corner para kita mo, monitor mo sila lahat. Ito po bisitahin natin to. Ang topic po natin ay grass feeding o pinapakain sa damuhan. May purpose po para ma-exercise ang kanilang mata at lalo nang pumula. Ano mang bagay ang iyong gagawin, dapat may purpose lagi at kaya mo ipaliwanag. Sige po, tingnan natin to. Pakain natin, winning tone lang. Napakaganda po ng resulta nito. Ito po siya, 35 grams lang. Okay na po, tama, walang sapola. Ang hipo ng katawan ng manok, sige, ay malambot po. Alam mo, handa ng, madali nang ihanda, panlaban. Mak, ito, pakibigyan ng konti pa. Ay, tingnan nyo po, sa damuhan kumakain. Sa mga naglulugon po itong binibisita natin, wala pa ho tayong breeding, magse-setting pa lang. Tingnan natin sila lahat. Magana po nilang kinakain. Lahat sa damuhan. Yan po, para po kayo bisita ko, nag-iikot tayo. Kaya nga po dapat lagi natatapasan. Isa pa, kaya magana sila kumain ay umulan, malamig ang panahon, di ba? Parang sa tao rin, kapag umulan, malamig ang panahon, magana kang kumain. Bago na ho mga balahibo niya sa ilalim. Natin sila. Pati po doon sa mga inahin nyo, yung mga na-pencil, individualize ko dito. Winning tone lang din po pakain para maganda sa balahibo, less pa ang costing. Lahat sila kumakain. Dito sila. Ang isa nagpapatubig. Tingnan nyo po, doon ako sa bahay, sa corner doon, sa grahe. Naka-monitor po ako palagi kasi, ano na ba to? August 24, 2024, maya pa September na, so 3 months na lang maghahanda na ulit ng forward slasher. Po, magana nilang kinakain. Si kuya kukuskusin, tapos magbabitasing tayo mamaya para lalong gumanda balahibo, kuya. Natin, ang bibilis po nila kumain, yung iba tapos na. Di ba sakit na nila sa mata, basag-basag na ang balahibo, sabog-sabog na. Ayoko po na madami masyado manok na hindi ko nabibisita araw-araw. Ay hirap po. Dapat manageable lang. Daming loss. Dati nung pinuno ko, is 300 mahigit. Hirap na hirap ako. Daming nadidisgrasya. Kaya
Doon lang po ako sa bagay, target ko naman yearly is word slasher lang. Once a year lang lumaban. Kaya po nilimit ko, nag-ready ako ng 50 ba ito, 55 na pili na age cock. Titingnan natin. Yun lang ang hindi ko kaya. Yung pong piliin, kulay na siguradong mananalo. Ayan po, yan ang may kalapate, yan ang carry, yan ang canker. Kaya minsan tinatay, hindi naman maiwasan. Kaya po mahalaga, magbabakuna kayo. Tama yung payo ni Doc Henry Marshall. Dapat bakunado. Pag hindi, ang dali pong tamaan. Pag may bakuna po, kung tamaan man, ay madali pong gamutin. O tingnan nyo, bibili sila kumain. Gusto pa nila, pakiramdam nila, gusto pa sila. Ganun po kagana kumain ng winning tone. Ito yung unang batch. Sila. O kaya dapat pati yung tali, ma-share ko lang every 6 months. Kay si Rocky hindi, papalitan nyo. Kasi ilang hila yan sa araw-araw. Ilang beses niyang hinihila. Di na po persa yung pinakasinsing, saka yung pinakatalian. Mak, patingin niya. Sige. Okay. Kasunod na po agad ang painom. Dapat kukuskusin. Pag hindi, lalo yung magkakangker o magkakasakit. Ito yan nga, yung mga kalapate, paano ba yan? Wala ka naman magagawa kundi bugawin. O yan o, mahila ng hila. Kakasira po ng paa, kaya dapat, excuse me, minomonitor din ninyo. Kalapate, wala tayong magagawa. Po, tinitingnan natin. Pati yung mga inahin gutom na. Pinalulugunan. Tingnan niyo po, said niya kinakain. Ubus na scratch, sa exercise pa yung paa niya. Ang pinaka-importante ay yung mata. Kaya nag-grass feeding tayo sa damuhan. Dadalawa na ang buntot nito. Kahapon po, no, pinakita ko sa inyo, 3 pa. Tingnan nyo, pulang-pula mukha. Tsaka yung manik niya, ganoon din na yun sa binti. Pulang-pula rin po. Ito naman manok na to. Yan lang po libangan ko araw-araw. Dahil naman akong hilig magsabong araw-araw. Tamad na po ako, napagdaan ako na yon. Dito na lang ako. Maghihintay na lang ako ng January 2025. Paglalaban po, doon muna ipatalo ang iyong manok sa dulo labanan. Pag lumusot naman, nando po ang pera. Paano ka mananalo? Paano ka magcha-champion kung wala kang entry? Palagi po ang may pag-asa lamang sa sabong ay yung may entry. Pag wala kang entry, wala kang hinihintay. Kakamukha po man, ganda na isang yun, di ba? Pa isa, patatlong lugo na po ito ngayon. Bali 4 years old siya sa January. Ubos na ubos. Magpuputol ng tahid. Kasi pag hindi nyo pinutulan ng tahid, nakapalo yan doon sa nagpapainom, doon sa sprinkler, doon sa lagadera. Punggal ang tahid. Pag kaliwala punggal, paano mo pa magagamit yun sa mulalagay ang tare? Marami po. Mahirap po mag-share o magbigay ka ng facts about sa game fowl. Kung hindi ka naman nag-aalaga, wala kang farm, wala kang manok, at saka laba ipapakita, ano isi-share mo?
lagi pong experience dapat. Yung libro, nakakatulong po yon. Wala ko against doon. Pero iba pa rin yung mismo hands-on ka at saka talagang actual mo ginagawa. Ito po walang basiya kasi mahirap po sabong. Pag hindi mo hilig, hindi ka tatagal. Pag hindi mo hilig ang mag-alaga ng manok, hindi ka magtatagal. Yan po. Response sa Winnington. Bilib na bilib po ako dito. Kaya ako nakapag-trial ng ganito. Ay, diretso na po ito. Hanggang 6 hanggang sa matapos sa lugon. Saka na lang magsisip sa conditioning. Pagka po maayos ang pagkakapalugo nyo na naka-precon, ay madali na po ninyo ipasok sa conditioning. Pagka po magpapasok sa conditioning, dapat para na rin yung sa sparring ay para na rin siyang panlaban. Mahirap po yung hindi ka pa kontento, pipiliin mo tapos ihahanda mo, hindi ka kontento. Dapat parang day of fight na nung pinili mo siya bago mo ihanda at nung hindi ka mahirapan. Yan po, nag-update tayo. Yung po lahat ng aking sinabi ay opinion at experience ko. Pwede nyo paniwalaan sundin at pwede rin po hindi. Dito sa Winnington Game Fowl Tips, sharing is caring. Tamang nutrisyon para may proteksyon. Palinis po tayo. Back to the bat cave. Dito lang ako. Ngayon po may mga darating na bisita, kwentuhan. Oo, dito lang po. Nakaharap pa rin ako sa Maroko. Pwede nga lang hindi na alpasan ng tingin. Ito po, ito yung sinasabi ko sa inyo sa painom. Vita Zinc. Yung zinc po ay di ba sa tao ay para sa skin, sa balahibo, naman sa manok. At saka po, tumutulong siya para ma-activate ang immune system. Yan, napakaganda po nito sa painom. Yun lang po ang ginagamit ko. Patuka ay Winnington, sa tubig ay Vita Zinc. Then, remind ko ulit kayo, every 15 to 20 days ay ididiworm ng pakyaw. 30 days, ididilaws, papaliguan po ng ating wash and shine. Yun lamang po. I-update ko kayo lagi kung ano yung result sa akin at saka magiging honest po ako sa inyo pag hindi ayos. Pero okay na po ito. Willing to, go na ito, go na. Wala na po tayo problema dito. Subok na, palatable. Kinakain talaga.